Kumusta mga kalakbay? Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang Lalaking Yumaman sa Mutya ng Kawayan. Maraming dekada na ang lumipas magmula nang may lalaki sa Zamboanga del Norte ang yumaman ng dahil sa mutya ng kawayan. Hindi talaga inaasahan ng lahat ang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay mula sa pagiging lupa na naging langit. Patungkol kay Nicanor ang kwentong ito. Batay ito sa sarili niyang karanasan sa mutya ng kawayan na nagpabago sa guhit ng kanyang kapalaran. Isang balo si Nicanor. Pumanaw ang kanyang asawa makalipas ang 3 linggo magmula nang ikasal sila. Kaya wala ring anak ang naiwan sa lalaki. Mayroon kasing malubhang karamdaman ang asawa ni Nicanor, ngunit pinili niya pa ring pakasalan ang babae. Nagbabakasakali, napapaboran sila ng tadhana at hahayaang lumigaya hanggang sa sabay silang tumanda. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil hindi nakayanan ng babae ang kanyang sakit. Lubhang napakasakit kay Nicanor ang pagkawala ng kanyang asawa, lalo na't saksi siya kung paano nilalabanan ng babae ang kanyang sakit at pinilit na mabuhay para kay Nicanor. Gayunpaman, hindi iniwan ni Nicanor ang matandang ina ng kanyang asawa. Matagal na rin kasing namayapa ang lalaking biyenan ni Nicanor, kaya walang ibang kasama ang babaeng biyenan niya na si Lola Esperanza kung iiwan niya ito ng mag-isa. May mga pamilya na rin kasi ang mga kapatid ng namayapang asawa ni Nicanor. Nakadidismaya mang isipin, pero wala ni isa sa mga iyon ang gustong alagaan ng kanilang ina, kaya si Nicanor na lang ang umako sa responsibilidad. Kasama nga ni Nicanor ang matanda sa kanyang bahay at siya na ang nag-aalaga rito. Mula pa noon, ang ikinabubuhay lang ni Nicanor ay ang paggawa ng mga muebles. Mahusay kasi ang lalaki sa ganitong larangan at namanan niya pa ang kakayahang iyon sa kanyang namayapang ama. Kadalasan sa mga muebles na ginagawa ni Nicanor ay ang mga upuan, mesa, aparador, kabinet at marami pang iba na yari lang sa kawayan. Mayroon naman kasi silang malaking taniman ng mga kawayan, kaya iyon ang ginagamit ng lalaki sa kanyang hanap buhay. Isang araw nga noon, bandang 4:00 ng hapon, nasa loob ng kawayanan si Nicanor at namumutol nga siya ng mga kawayan. May nagpapagawa kasi sa kanya ng isang seat ng mesa at mga upuan, kaya iyon nga ang tinatrabaho ng lalaki. Hapon na nang mamutol siya ng kawayan dahil sobrang lakas nga ng ulan sa buong umaga. Bandang 2:00 na nang tumila ang ulan, kaya saka lang nakapamutol ang lalaki. Pagkatapos niyang mamutol ng mga kawayan, pinasan na nga niya ang mga iilan sa mga yon upang hakutin papunta sa kanyang bahay. Babalikan naman niya ang iba pang naputol niya hanggang sa matapos ang paghahakot. At habang naglalakad na si Nicanor palabas ng kawayanan, aksidenteng nasagi ng kanyang balikat ang malaki at matulis na sanga ng kawayan. Aray naman, pambihira. Kung kailan pa uwi na ako saka pa nasugatan. Dumugo nga kaagad ang balikat ni Nicanor, ngunit hindi pa naman iyon ganoon kahapdi. Kaagad na binunot ng lalaki ang kanyang itak, saka pinutol ang sanga na yon. Nang sa gayon ay hindi na siya masagi pa nitong muli. Kaya nga lang, pagputol niya ng sanga ay napansin ni Nicanor ang pagbuhos ng tubig mula sa loob noon, kasabay ang isang bato. Nasundan kaagad ng kanyang mga mata ang batong iyon. Ano naman to? Bato sa loob ng kawayan? May ganito pala. Nakakunot ang noo ng lalaki habang sinusuri niya ang bato. Iniligay niya lang muna iyon sa kanyang bulsa, saka umuwi na kaagad. Pagdating niya sa kanyang bahay, kaagad niya itong isinangguni sa kanyang biyenan na si Lola Esperanza ang tungkol sa batong iyon. Hindi naman makapaniwala si Nicanor sa kanyang narinig. Nako, anak, isa itong mutya. Ano po, inay? Mutya? Oo,
Sa loob ng kawayan ito nanggaling, di ba? Maulan kanina. Wala ngang duda na isa itong mutya ng kawayan. Napakapalad mo at ikaw ang nakakuha nito, iho. Ano po bang kagamitan nito? Marami, iho. Pwedeng pampaswerte, pagbibigay ng proteksyon, pangontra sa mga masasamang nilalang at iba pa. Ingatan at itago mo iyan, anak. Huwag na huwag mong iwawala. Sige po, Nay. Kinaumagahan nga noon, tanghaling tapat, nang marinig ni Nicanor na may lasing ang nagwawala sa labas ng kanyang bahay. At nang kanya itong tiningnan, ay bumungad sa kanyang paningin si Joaquin, ang kalaban niya sa paggagawa ng mga muebles. Agad na pumanaog si Nicanor sa kanyang bahay para harapin ang lasing na si Joaquin. Paring Nicanor, ang dami mo yatang kawayan na naputol ngayon ah. Talagang kinakalaban mo na ako sa paggawa ng mga muebles, ano? Napipirwisyo na ang hanap buhay ko sa'yo. Paring Joaquin, lasing ka na. Umuwi ka na lamang sa inyo. Anong lasing? Hindi ako lasing. Pinagsisipa ni Joaquin ang mga kawayan ni Nicanor na nakahilira sa silong ng kanyang bahay. Bagaman malakas ang busis ng lasing na lalaki, ay mahinahon pa rin si Nicanor. Nanggugulo na si Joaquin sa labas ng bahay, kaya napanaog na rin ang bahay si Lola Esperanza. Hoy, lalaki! Anong ginagawa mo rito? At nanggugulo ka? Inay, lasing po ito kaya wag na po ninyong patulan. Mabuti pa po, bumalik na kayo roon sa loob. Ayaw ko. Ang ingay-ingay ng lalaking yan. Hoy, tanda! Pagsabihan mo yung manugang mo ha. Inaagaw niya ng hanap buhay ko eh. Yung mga kliyente kong nagpapagawa sa akin ng muebles, nagsilipat na sa kanya. Siguro ay hinimok niya mga yon. Abay, loko kang bata ka. Sadyang mas magaling lang gumawa si Nicanor kaysa sa iyo. Hindi niya hinihimok ang mga iyon dahil kusa silang lumilipat. Paano ba naman kasi? Putso-putso raw iyang mga gawa mo at ang bilis masira. Matapang si Lola Esperanza na makipag-away, kahit babae man ang kanyang kalaban o maski lalaki. Kung gaano katapang ang matanda, ganoon naman kaduwag si Nicanor. Hindi kasi sanay ang lalaking yon na makipagsagutan. Tunay naman talagang mas magaling gumawa ng mueble si Nicanor kaysa kay Joaquin. Kaya nga lumipat sa kanya ang mga dating kliyente ni Joaquin. Naunang gumagawa ng mueble si Joaquin noon. Wala pa kasi siyang kakumpetensya sa lugar nila sa umpisa. Ngunit nang sinubukan din ni Nicanor na gawin iyong negosyo, lalo na't marunong din naman siya noon, hindi niya inaakalang magkakaroon siya ng kliyente hanggang sa marami-rami na rin ang nakakakilala sa kanya. Maya-maya pa, inaaya na nga ni Nicanor ang kanyang binan na pumasok na sila ng bahay at huwag nang patulan pa ang lasing para hindi na lalong lumaki pa ang gulo. Pagalit namang umalis si Joaquin sa bahay na yon. Kinaumagahan, nagtungo si Nicanor sa kanilang sakahan sa bukid. Bukod kasi sa paggawa ng mga muebles, ay mayroon ding ikinabubuhay ang lalaki sa sakahan, katulad ng mais, saging, kamute, kamuting kahoy at iba pa. Nagbubunot lang ng mga damo si Nicanor sa kanyang maisan nang makaramdam siya ng paggulo sa kanyang tiyan. Hindi nagugutom ang lalaki, bagkus ay nadudumi. Pambihira, dito pa talaga. Maalas naman oh. Dali-dali na ngang tumayo ang lalaki, saka mabilis siyang naglakad takbo papunta sa ibaba ng kanyang maisan, na kung saan naroon ang sapa. Kaagad na naghanap ng magandang pwesto si Nicanor para doon na dumumi. At ilang minuto lang ang lumipas ay natapos na rin siya. Naglalakad na ang lalaki pabalik sa kanyang maisan, ngunit pagdaan niya sa malaking puno ng tugas ay nagulantang na lang si Nicanor nang may biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sino ka? Saan ka nang galing? Isang engkanto ang nilalang na yon.
kaya parang nilamon sa kaba ang buong sistema ni Nicanor. Huwag kang matakot sa akin, kaibigan. Naparito ako para makipagkaibigan sa'yo. Engkanto? Isa kang engkanto? Tama nga ang hula ni Nicanor. Isang engkanto ang kanyang kaharap at nakatira iyon sa malaking puno ng tugas. Nagtabi-tabi po naman kanina ang lalaki pagdaan niya roon. Lalo na't alam niya na may nilalang talagang nakatira sa punong iyon. Ngunit hindi lang sukat akalain ni Nicanor na makakasalamuhan niya ang naturang nilalang. Sobrang lakas na nga ng pagtahol ng aso na napadaan lang sa lugar. Umaalalong ito hanggang sa hinimatay na nga ang lalaki sa harapan mismo ng naturang puno. Doon ay nagulantang si Nicanor. Nang pagkagising niya ay tila ba nasa ibang mundo na siya at kasama niya pa ang engkanto. Napakaganda ng mundong iyon at punong-puno ng gusali ang paligid. Tila ba yari sa ginto ang mga gusali at ang liwanag ng buong lugar. Kakaiba rin ang mga tao, lalo na ang paraan ng kanilang pananamit ay hindi katulad sa nakagisnan ni Nicanor. Ang lahat ng naroroon ay napakahiwagang tingnan. Nasaan ako? Anong lugar to? Ipinasyal lang kita sa aking mundo, kaibigan. Ano? Hindi, ibalik mo ako sa amin. Oo naman, pero hayaan mo muna akong sabihin sa'yo ang ilang mga bagay patungkol sa mutya ng kawayan na nakuha mo. Ano? Bakit? Ano bang mayroon sa mutya ng kawayan? Doon nga sinabi ng engkanto ang mga bagay na dapat gawin ni Nicanor upang lalong maging mabisa ang mutya. Kadalasan ay pangontra lang iyon sa mga aswang. Ngunit nalaman ni Nicanor na maaari rin palang gamitin sa kanyang hanapbuhay bilang tagagawa ng muebles. Nalaman ni Nicanor ang sikreto kung paano gamitin ang mutya ng kawayan. Isang sikreto mula sa engkanto na si Nicanor lamang ang dapat na makakaalam. Tuloy ay manghang-mangha si Nicanor sa kanyang mga nalaman. Nawala na nga ang nararamdaman niyang takot para sa engkanto. Lalo na't ramdam niya na hindi masama ang nilalang na yon. Gawin mo ang mga sinasabi ko, kaibigan. Magiging mayaman ka sa mutyang yan kung susundin mo ako. Oo naman, kaibigan, susubukan ko. Maraming salamat sa iyo. O siya, sige. Bumalik na tayo sa mundo ninyo. Sa isang iglap lang ay muling nagdilat ng mga mata si Nicanor at nakita niyang nakabalik na nga siya sa mundong ito. Nahihilo pa nga ang lalaki, ngunit mabilis na siyang tumayo para umuwi sa kanyang bahay. Pagka-uwi ni Nicanor, nagulat siya sa kanyang natanaw habang nasa malayo pa siya. Marami kasing mga tao ang naroroon sa balkonahe ng kanyang bahay at hindi niya alam kung bakit. Kaya nagmamadali na nga siyang lumapit doon. Nang makalapit ang lalaki at nasa labas na siya ng kanyang bahay, ganoon na lang ang gulat ng lahat nang makita siya ng mga iyon. Lalong-lalo na si Lola Esperanza. Mahabaging langit, Nicanor, saan ka ba nanggaling? At ngayon ka lang umuwi? Po, sasakahan lang naman po ako, Nay. Anong sasakahan? Ilang araw ka na naming hinahanap doon, pero wala ka naman doon, iho. Kumunot ang noo ni Nicanor. Kinakabahan kaagad ang lalaki nang malaman niyang 3 araw daw siyang nawawala at pinaghahanap ng mga kapitbahay nila. Sa tansya kasi ng lalaki, nasa 3 oras lang siyang dinala ng engkanto sa ibang mundo o dimensyon. Pero 3 araw na pala. Nakapagtatakang hindi nakita ng mga kapitbahay niya ang kanyang katawan na walang malay sa harapan ng malaking puno. Iniisip na lang ni Nicanor na baka nilinlang ng engkanto ang paningin ng mga taong naghahanap sa kanya. Kinuha na nga kaagad ni Nicanor ang mutya ng kawayan saka ginawa itong kwintas nang sa gayon ay kasama niya ang bagay na iyon kahit saan siya magpunta. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi nagtagal ay mayroong mayamang mag-asawa ang pumunta sa bahay ni Nicanor at hindi niya kilala ang mga iyon. Iyon pala, nais ng mag-asawa na magpagawa ng maraming muebles kay Nicanor para sa bagong bahay na lilipatan nila. Malaki ang inalok na bayad ng mag-asawa sa kanya, kaya hindi na nakatubili pa si Nicanor na tanggapin iyon.
Tuwang-tuwa naman si Nicanor dahil magkakaroon siya ng malaking kita sa buong buwan na yon. Nang malaman ng kalaban niyang si Joaquin ang tungkol sa bagay na yon, agad ngang naghasik ng away ang lalaki. Galit na galit si Joaquin dahil sa labis na kainggitan. Paunti na kasi ng paunti ang kliyente ni Joaquin, habang parami naman ang parami ang kay Nicanor. Pero dahil ayaw nga niya ng gulo o anumang away, hindi niya pa rin pinatulan si Joaquin. Nagsimula na nga magtrabaho si Nicanor. Masaya siyang namumutol ng mga kawayan upang gawin ang mga muebles na ipinapagawa ng kanyang bagong kliyente. Kahit nakapapagod iyon, pero masaya naman si Nicanor sa kanyang mga ginagawa at lalo pa niyang pinag-usayan ang mga iyon. Dugot pawis nga ang kanyang puhunan dahil lagi naman siyang nasusugatan. Hanggang sa isang araw, sa sobrang dami ng kailangan gawin ni Nicanor, ay nakaramdam siya ng pagod sa kanyang katawan. Nilagnat nga ang lalaki at nananakit ng gusto ang katawan niya. Hindi naman niya inaasahang dadalawin siya ng engkanto at nag-uusap nga sila. Tinulungan naman siyang pagalingin ng engkantong iyon. Sa kabilang banda, aksidenteng nakita ni Joaquin si Nicanor na mayroong hinahawakang kwintas at parang nagdarasal. Nasa loob lang si Nicanor ng kanyang bahay, ngunit nakalimutan niyang isarado ang bintana. Tuloy ay nakita siya ni Joaquin at dahil dito, naisip ni Joaquin na baka mayroong itinatagong pampaswerte si Nicanor at iyon na nga ang kwintas ng mutya. Bagaman hindi pa alam ni Joaquin na mutya ng kawayan ang naturang kwintas. Dahil dito, isang hindi magandang balak ang sumagi sa isipan ni Joaquin at naisip na nanakawin niya ang kwintas na yon. Kinagabihan nga noon, maagang natulog si Nicanor dahil masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Sinabi naman ng engkanto na kinabukasan ay gagaling na siya, kaya natulog na nga ang lalaki ng maaga. Ngunit ang hindi alam ni Nicanor, kanina pa pala mayroong ibang tao sa loob ng kanyang bahay. Hindi nila napansin si Joaquin na pumasok at nagtago sa sulok ng kanilang kusina ng ilang oras. Maging si Lola Esperanza ay hindi rin napansin ang presensya ni Joaquin. Madilim kasi sa pinagtataguan ng lalaki at saktong-sakto ang kanyang pagtago roon. Hanggang sa ikinandado na nga ni Lola Esperanza ang kanilang pintuan. Wala silang kaalam-alam na may nakapasok na pala. Kaya nang mahimbing nang natutulog sina Nicanor at Lola Esperanza, pinasok na nga ni Joaquin ang kwarto ng lalaki. Doon nito nakita ang suot na kwintas ni Nicanor. Hindi naman nagtagal, nagulantang si Nicanor nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng lalaki. Labis pang nagulat si Nicanor nang bumungad sa kanyang paningin si Joaquin. Napapasigaw naman si Joaquin dahil sa sobrang init ng mutya ng hawakan niya iyon. Joaquin? Anong ginagawa mo rito? Nicanor, iho, bakit ka sumigaw? Anong nangyayari? Sa gulat nilang lahat ay hindi nakakilos sina Nicanor at Lola Esperanza. Samantalang si Joaquin ay mabilis nang tumakbo papunta sa tapat ng bintana, saka iyon binuksan at tumalon. Pagkatapos ay mabilis ding tumakbo ang lalaki palayo sa bahay ni Nicanor. Nagkakagulo tuloy ang magbinan sa pangyayaring iyon at nabulabog din ang kanilang tulog. Muling sinara ni Nicanor ang kanyang bintana, saka pinabalik ang matanda sa kanyang silid. Napagtanto ni Nicanor na tinangkang nakawin ni Joaquin ang kanyang mutya ng kawayan. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinalaki pa. Pinalampas na lang ni Nicanor ang pangyayaring iyon. Ngunit nagdubli ingat na lang siya sa kanyang mutya. Makalipas ang ilang araw ay lalo pang sinikapan ni Nicanor ang kanyang pagtatrabaho. Parami ng parami na rin ang mga taong nais magpagawa sa kanya ng mga muebles. Lagi na nga siyang dinadayo ng maraming kliyente sa kanyang bahay. At sa paglipas ng panahon, marami na ang nakakakilala kay Nicanor. Hanggang sa nakaipon na siya at nakapagpapatayo ng sarili ng shop sa paggawaan ng muebles. At habang nagtatagumpay si Nicanor, wala nang nagawa pa si Joaquin kundi mainggit na lang ng gusto. Hanggang sa dumating din ang panahon na tuluyan na ngang lumaki ang paggawaan ni Nicanor. Marami na rin siyang tauhan at kilala na rin siya bilang isa sa mga pinakamayaman sa kanilang lugar.
Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig, mga kalakbay.